maghahanda na ang Marcos Jr. ng kanilang paglalagay ng isang legal na balakid kay Datay Digong upang ito'y ikulong ng walang piyensa. If that happens, mga kababayan, makukulong po si Pangulong Duterte habang nililitis ng walang piyansa. Kawawa po talaga si Pangulong Duterte pag nangyari ito. I think they're trying to railroad this at palalabasin nila ito malamang mga March para hindi na makapangampanya si Pangulong Duterte or February. Ang ibig ko pong sabihin, kung hindi man magtatagumpay ang bogus na ICC or International Criminal Court para kunin at dalhin sa Netherlands sa The Hague si Tatay Digong at doon nila lilitisin ng sapilitan, ay maghahanda na ang Marcos Jr. ng kanilang paglalagay ng isang legal na balakid kay Datay Digong upang ito'y ikulong ng walang piyansa. Ang patutunguhan po nito parang kagaya din po na nangyari kay Pastor Kibuloy. Binuhay nila ang mga patay ng kaso at pinili nila yung mga non-bailable at iskandalusong kaso. Nang sa ganon maparalyze ang pamunuan ng SMNI at ng KOJC o ng Kingdom of Jesus Christ at mapatiklop at mapaluhod nila. Pati ang mga ministers and leaders nito kinasuhan ng non-bailable offenses of qualified human trafficking. Kay Pastor may rape pa. At pati po ang mga assets niya frozen na rin. Kasabay po nitong international humanitarian law cases or violations or crimes against international humanitarian law na gagawin nila kay Pangulong Duterte, ang resulta po niyan, pwede rin po nilang gawin ang ginawa nilang pag-frozen ng 66 accounts ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI na hindi naman nakapangalan kay Pastor Kibuloy at mga accounts ng humanitarian programs ng SMNI including the Children's Joy Foundation, which is, by the way, holding daily support for food support sa mga mahigit 4,000 kabataan na mga mahihirap at pinapaaral po nila Pastor with food support daily yan. And for the last 3 months, hindi na po nagagalaw ang fund support para dyan. At kawawa po itong mga kabataang, mga anak na mga mahihirap na pamilya all over the country and some parts of the world na tinutulungan ng Children's Joy Foundation. Sapagkat isinama sila sa kaso na qualified human trafficking, ang accounts na ito na hindi naman na-establish pa ng DOJ at ng Anti-Money Laundering Council, subalit pinayagan ng korte. Yan din pong gagawin nila kay Pangulong Duterte. Mga kababayan, when the scandalous and bogus illegal operations of the International Criminal Court are now being exposed to the public and they cannot use this anymore because ICC in the first place is bogus and we do not have any legal international treaty obligation na susundin natin at kikilalanin ito at magiging betrayal of public trust, which is an impeachable offense against Marcos kung itulak at itutuloy nila ang bogus at illegal na pangingialam ng International Criminal Court sa internal na mga proseso ng batas at hustisya at pangkatarungan sa atin. So mukhang isa-sidestep nila ito. Ginagamit nila na smoke screen ng ICC upang cover sa kanilang mga pangaharas at panggigipit kay Pangulong Duterte at sa kanyang former officials ng kanyang administrasyon. And yet ngayon po ay mayroon na pong nadula sa bibig mismo ni Boying Rimulya and he will not do this announcement kung hindi po ito napag-usapan nila Marcos at nila Bersamin, that they are forming or they have formed already a DOJ task force that is now investigating on the possibility of case build up in order to file criminal complaints related to international humanitarian law crimes of former President Duterte and his former officials. And if that happens, mga kababayan, makukulong po si Pangulong Duterte habang nililitis ng walang piyansa at i-confiscate or i-frozen po nila ang mga assets ni Pangulong Duterte and ang danger niyan ay kanilang aabutin pati po ang personal account ni Pangulong Duterte kung saan ang kanyang retirement and pension ay nandun. Kawawa po itong ating former President Duterte pag nangyari yan. Pero mangyayari lamang yan kung tatahimik ang taong bayan.
It will only happen if the people will remain silent. Yan pong dahilan kung bakit nag-go live ngayon si Ka Eric. Sapagkat mananawagan tayo sa taong bayan na huwag po nating hayaan at pabayaan na lamang na ganun po ang mangyayari na panggigipit at pagtapak sa katarungan at mga karapatan ni Pangulong Duterte at binaliwala po ang kanyang mga mabubuting ginawa at pagsasakripisyo sa ating bansa. It's time for the Filipino people. It's time for the Filipino people to repay the goodness and the sacrifices that President Duterte made for this country and our people. Kawawa po talaga si Pangulong Duterte pag nangyari ito. I think they're trying to railroad this at palalabasin nila ito malamang mga March para hindi na makapangampanya si Pangulong Duterte or February. And then before mag-campaign sa March, na lalabas ang kanyang warrant of arrest at ang buong Davao ay iko-control na nila Marcos at Romualdez via proxy ng kanilang mga operators doon na sila mga Nograles. Ayon, si Leonida Reyes, nagpakulay na naman. Thank you, Leonida. Appreciated ko po, Leonida Reyes. Thank you, Amik. And kanina po sa unang nagpakulay, maraming salamat po sa inyo. Malinaw po itong pahayag ni Lucas Bersamin na tinatawag niya nag-hallucinate si Tatay Digong sa kanyang mga paghahayag tungkol sa partisipasyon ng ICC investigators at nila Trillanes sa Pilipinas, ay hindi niya sinagot ang issue, ininsulto niya si Tatay Digong. When people attack the person rather than addressing the issue and the message and the information, malinaw po na yan ay may katotohanan. Yan ang ibig sabihin yan. Oy, 607 and we are just 27 minutes sa ating talakayan. And we have 495 likers. I-share niyo po ito, mga kababayan. Napakadelikado po itong hakbang ng DOJ kasi ang epekto nito kapag nagkaroon sila ng sinasabi nilang prima facie of evidence, hindi lang probable cause, at sinasabi nila sa case build-up nila, ang ginagamit nila ngayon sa ICC ay gagamitin din nila na mga case build-up materials at iakyat nila sa korte in which Lucas Bersamin will be the operator, knowing that former Supreme Court Chief Justice ito, maraming koneksyon sa korte. Malamang sa malamang lalabasan ng warrant of arrest si Tatay Digong. At posible kasama si Senator Bato de la Rosa dyan. At sila Senator Bongo. We expect na ito'y gagawin nila sa darating na mga January or February hanggang sa pagdating ng Marso na immobilize na po at nagiging paralyzed na po ang political machinery at political capability nila Tatay Digong, nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, and other generals na involved. So malinaw po that this is a premeditated attempt. Ito ay isang pinaghandaan, pinagplanuhan, beyond sa comprehension ni Marcos. Ang sa likod nito, ang asawa. Kasi si Marcos hindi niya kayang isipin to eh. Papayag lang siya. Kasi wala naman siyang magawa, wala din siyang kayang gawin. Siya ay flower vase president. Wall decoration lang siya. So ang nagmamaniobra dito sa mga ganitong hakbang, Boyeng Rimulya, Lucas Bersamin, Lisa Marcos. Yun ang may mga kapabilidad na isipin ito. And then ang nagmamaniobra para tanggalan ng pondo, iharas sila Digong, parang above the law sila at hindi sila kayang suwagin itong tuwadkom ni Martin Romualdez na nag-Diyos-Diyosan at nag-ari-arian sa ating bansa. Hindi lang po krimen ang manawagan nang nasa isip ko, ay sasabihin ko po talaga. Nantakin mo ang tuwadkom is acting like above the law. And walang pwedeng sumuwag sa kanila. They are more powerful than the Supreme Court and the court and the judicial branch. They are even more powerful than Marcos in the office of the president. Kaya nilang balikan ang mga budget ng mga tinatarget nila like si Vice President Sara Duterte 2022 pa na budget utilization in 2023 and 2024 na ginawa na ng Commission on Audit ng kanyang constitutional duty, tinatapakan nila at ngayon bubusisiin pa naman nila ulit at para ikaladkad sa iskandalo na nangungurakot at nag-aabuso sa pundo si Vice President Sara Duterte. Magkakasabay po ito This is ang tinatawag nito carpet bombing, no? Sa Vietnam noon, may tinatawag na carpet bombing.
there is a bombing aircraft na tinatawag na B-52. The B-52 bomber, malaki po yan. At ang bombang kinakarga niyan, mga tag 300 pounders hanggang 500 pounders. So kaya niya maghulog sa isang operation niya ng tuloy-tuloy ng mahigit 30-40 na bomba. Carpet bombing ang tawag yan. So itong ginagawa ngayon, ginagamit niya ng Amerika sa Vietnam War noong 1964 to 1964, 1965 to 1975. Kaya kung bibilangin po ninyo ang bombang ginamit ng Amerika sa Vietnam War, it is more 20 times than the entire bombs used in World War II. Dahil kina-carpet bombing nila ang mga civilian at mga mamamayan sa Vietnam nung Vietnam War na yon. Yan ang ginagawa ngayon kalintulad ni Marcos ng kanyang mga alipores, sila Romualdez, sila Saldico, at ang mga tuwadkom na mga alipores nila na abusado sa poder at kapangyarihan. At ganoon din po sila Bersamin Remulla at itong grupo nila Lisa Marcos. Ginagamit nila ang carpet bombing. May harassment from the International Criminal Court, may illegal and bogus investigation, may atake sa tuwadkom, may atake sa Senate investigation, may atake sa CPP, NPA, NDF, and now may task force na para kasuhan sa non-bailable offense of international humanitarian law crimes si Pangulong Duterte at kanyang mga former officials.